At ngayon, sa mundo ng One Piece, sobrang dami na kayang baguhin ng takbo ng laban, mula sa hockey hanggang sa mga malahalimaw na devil fruits. Pero habang papalapit ang kwento sa Final War, may isang antas ng kapangyarihan na nagsisimulang mangibabaw sa lahat, ang mga awakened devil fruits. Kapag nagising ng prutas na ito, hindi lang lumalakas ang user, nagbabago pati ang mismong mundo sa paligid niya. Pero ang tanong, gaano nga ba kalala ang kapangyarihan ng isang ganap na awakening? Sa video na to, himayin natin kung bakit ang mga awakened users ang posibleng maging pinakadelikadong puwersa sa Final War ng One Piece. Kaya tara, samahan niyo akong halungkatin ang grabeng sobrang intense na mga awakened devil fruits. Ang One Piece ay hindi lang basta sikat dahil sa napakaganda nito para sa marami, napakaraming bagay ang bumubuhay dito, napakalalalim ng mga karakter, parang isa itong napakalawak at tunay na buhay na mundo, at isa ito sa pinaka-interesante na lore sa buong anime. Pero may isa pang aspeto na madalas nating hindi agad na napapansin kung bakit sobrang napakaganda ng serye na ito, hindi lang sa loob kundi pati na rin sa totoong mundo. Alam naman nating sa sobrang talino ng iniidolo nating si Oda, mga teknik niya, mas naging interesting at gumaganda ang serye. Ngayon, may sobrang napakalupit na aspeto pang hindi natin na namamalayan, at iyon ay ang power system nito. Sa One Piece, hindi lang basta puro digmaan ang labanan, may sistema ito, may balanse, at higit sa lahat, may lalim. Una, nandyan ng mga devil fruits, isa itong uri na prutas lang pero kayang baguhin ang buong kapalaran ng isang tao. Binibigyan ka nito ng kakaiba at minsan ay halos sobrang lakas na kakayahan na kayang kontrolin ang apoy, maging goma, maging ano-anong elemento ng kalikasan. Pero ang kapalit nito ay mawawala ang kakayahan mong lumangoy dito sa mundo na halos puro dagat, ay malamang napakalaking kapalit yon. Pero dito pumapasok ang isa pang napakamahalagang piraso ng sistema, kundi ang haki. Ang haki ang nagsisilbing pantapat sa mga kapangyarihang ibinibigay ng devil fruits, dahil kung iisipin mo, kung walang haki, paano mo lalabanan ng isang Logia user na literal na nagiging apoy, yelo, o liwanag? Hindi naman lahat ng elemento ay may natural na may kayang kontrahin ang lahat, kaya kailangan ng haki para magkaroon ng balanse ang laban. At doon mo makikita kung gaano kaingat ang pagkakabuo ng power system ng One Piece, malamang hindi siya basta dinagdag lang para lumakas ang mga karakter, isa siyang mekanismong nagbabalanse sa mundo. Pero kahit gaano pa kaganda na pag-usapan ng tungkol sa hockey, hindi iyon ang tunay na topic natin ngayon. Ang babalikan natin ay ang pinakaunang aspeto ng power system na ipinakilala sa kwento, ang nakakamangha na devil fruits. At hindi lang basta mga ordinaryong devil fruits, pag-uusapan natin ang pinakasolid na isang antas ng kapangyarihan na tila naging sentro ng buong serye, ang mga awakened devil fruits. Sa kasalukuyang yugto ng kwento, malinaw na ang mga awakened users ang nangingibabaw sa laban, at makatwiran lang iyon, dahil habang papalapit tayo sa huling bahagi ng kwento, natural na doon natin makikita ang pinakamalalakas na karakter sa buong mundo ng One Piece. Pero bago natin talakayin kung gaano kalupit ang kapangyarihan ng mga awakened devil fruits, syempre kailangan muna nating balikan ang mga pundasyon nito. Ano nga ba talaga ang normal na devil fruit? Dahil para maunawaan kung gaano kalaki ang agwat ng isang awakened user, kailangan muna nating maintindihan kung saan sila nagsimula. Sige, dito natin simulan ng mas malalim na usapan at balikan muna natin ang pinaka-foundation. Ang devil fruit ang isa sa pinakaunang power system na ipinakilala sa atin ng One Piece. Kaya nga, kapag kinain mo ito, bibigyan ka nito ng kakaibang kakayahan, isang ability na literal na kayang magpabago ng lakas ng iyong kapangyarihan, pero may kapalit, kapag kumain ka ng devil fruit, mawawala ang kakayahan mong lumangoy. At dahil sa mundong puro dagat at mga pirata ang umiikot sa kwento, iyon ay isang nagiging napakalaking kahinaan. At doon mo makikita kung gaano kaganda ang checks and balances ng sistema, dahil ang One Piece ay tungkol sa mga pirata, na mga tao na halos nabuhay sa dagat. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang ganda ng sistemang ito, may tatlong pangunahing uri ng devil fruits, ang Paramecia, Logia at ang Zoan. Dalawa sa mga ito ay may malinaw na definisyon, ang isa naman ay sobrang lawak ng sakop. Unahin natin ang mas specific na uri, ang Zoan type. Ang Zoan ay nagbibigay sa user ng kakayahang mag-transform bilang isang hayop na base sa prutas na kinain niya. At hindi lang basta simpleng hayop, may tatlong klase pa ito sa loob mismo ng Zoan category. May mga regular Zoan type na nagiging ordinaryong hayop sila na umiiral sa kasalukuyan. Sunod ang mga ancient Zoan na nagiging extinct animals tulad ng mga dinosaur. Kasunod ang mythical Zoan na nagiging mga nilalang mula sa alamat o mito.
Halimbawa, ang Phoenix Fruit ni Marco at ang Dragon Fruit ni Kaido ay kabilang sa Mythical Zoan type. Ang mga Zoan users ay kilala sa sobrang tibay at consistency, pero pagdating sa Mythical Zoan, iba na ang usapan. Dito na pumapasok ang ilan sa pinaka-absurd at overpowered na abilities sa buong serye. Samantalang ang Logia naman ang nagbibigay sa user ng kakayahang gawing anong uring elements ang kanilang katawan, apoy, yelo, liwanag, buhangin, at marami pang iba. Hindi lang nila nagiging elemento ang katawan nila, kaya rin nilang gumawa at kontrolin ang napakalaking dami nito. Dahil dito, matagal na itinuring ang Logia Devil Fruit bilang pinaka-rare at pinakamakapangyarihang uri ng Devil Fruit maliban sa Mythical Zoan type. At madaling makita kung bakit, dahil kung may hindi marunong gumamit ng hockey ang kalaban, halos hindi mo sila matatamaan. Literal kang tatagos lang, pero sa post-time skip era ng One Piece, naging mas common na ang paggamit ng hockey, kaya hindi na sila ganoon ka-invincible kumpara dati. Samantalang sa dito Paramecia type ay ang pinakamalawak sa tatlo. Ito ang kategory na halos walang limitasyon sa pagkamalikhain. Ang Paramecia fruits ay nagbibigay ng iba't ibang klase ng superhuman abilities mula sa pagkontrol ng string hanggang sa pagiging literal na jacket na maaaring isuot ng ibang tao para lumakas. Oo, ganoon ito kalawak, isa sa pinaka-interesting na subset nito ay ang Special Paramecia. Sa ngayon, iisa pa lang ang nakita natin sa kwento, ang Moki Moki no Mi ni Charlotte Katakuri. Special ito dahil kaya niyang gumawa at kontrolin ang kanyang Moki, at kaya rin niyang maging Moki mismo. Parang Logia, pero may malaking pagkakaiba, ang Moki ay man-made, hindi natural na elements. Kaya hindi siya Logia, kundi special na Paramecia. Sa puntong ito, iisipin mo siguro na ito na ang lalim ng power system dito, may tatlong pangunahing uri, may mga subsets pa, at may balanse pa. Pero hindi pa doon tinapos ni Oda, dahil may mas mataas pang antas, ito ang Awakening. Ang Awakening ay nangyayari kapag ang isip at katawan ng isang Devil Fruit user ay nag-fit na sa tunay na kapangyarihan ng kanilang prutas, ayon mismo kay Kaido, doon nagaganap ang tunay na paggising ng tunay na lakas. At kapag na-awaken ng isang Devil Fruit, mas lumalakas ang mga ability, mas lumalala ang control, at may mga bagong kapangyarihang hindi mo magagawa noon. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang confirmed na awakened users sa kwento. At mas nakakaintriga pa dito ay wala pa tayong nakikitang awakened na Logia type. Kaya, ang mapag-uusapan lang natin ay ang mga awakened Zoans at awakened Paramecia, at maniwala ka, higit pa sa sapat ang mga kakayahan nila para mapasabi ka ng sobrang ganda. Unahin kaagad natin ang mga awakened Paramecia users. Sa canon story, 4 na ang nakita nating awakened Paramecia users. Siyempre unahin kaagad natin sina Law at Kid, ngayon, sila ang Supernovas captains na tumulong pabagsakin sina Big Mom at Kaido sa Wano. Unahin natin si Trafalgar D. Law at siyempre ang kanyang prutas na OP-OP no Mi. Bago pa man ito ma-awaken, isa na ito sa pinaka-broken na Devil Fruit sa buong serye. Ginagawa nitong parang surgeon ng user na kayang mag-operate sa mismong realidad. Sa loob ng kanyang room, kaya niyang kontrolin ang lahat pag napasok ka doon, parang siya ang haring may control sa loob ng room. Sa loob ng room, kaya niyang mag-teleport sa pamamagitan ng pag-swap ng posisyon sa kahit anong uring bagay, kaya din niyang hati-hatiin ang katawan ng isang tao nang hindi pinapatay at pagpalit quality ng mga ito, may kakayahan din siyang magbigay ng electric shock at marami pang iba. At huwag nating kalimutan, kaya rin itong magbigay ng immortality sa ibang tao kapalit ng buhay ng user. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang mga iyon. At mas naging delikado pa ito dahil si Law ay isa ng ganap na surgeon na bago pa niya makuha ang prutas. Alam niya kung paano gamitin ang ability para makuha ang eksaktong resulta na gusto niya, pero nang ma-awaken niya ito, mas lumala pa. Nagkaroon siya ng 2 bagong uri ng room, una ang K-room kung saan kaya niyang balutin ng kanyang ability ang isang bagay, na kadalasan ng espada niya. Sa laban nila kay Big Mom, pinalaki niya ang saklaw ng espada niya para tumagos at makapagbigay ng shock damage na napakalakas. Sunod naman ang kanyang R-room, isang ability na kaya niyang i-attach sa target mula sa malayo at patuloy itong maapektuhan kahit hindi siya direkta sa loob ng traditional room. Ibig sabihin, kaya niyang umatake mula sa distansya, at patuloy pang lumalaki ang kung kinakailangan. Sa laban nila kay Big Mom, doon natin halos lahat ito nakita. Sayang nga lang at hindi natin gaanong nakita ang buong laban niya laban kay Blackbeard. Sa madaling salita, ang OP-OP no Mi ay isa ng halimaw na prutas bago pa man ang Awakening, pero pagkatapos nito, may posibilidad na may banta ito sa huli serye. At ngayon, punta kaagad tayo kay Eustace Kid at ang kanyang Jiki-Jiki no Mi, binibigyan siya nito ng kakayahang kontrolin ng magnetism at manipulahin ang metal.
Madalas natin siyang makita na hinihigop ang mga armas ng kalaban para bumuo ng malalaking bakal na kamay, at oo, sobrang astig ng dating. Pagkatapos siya maputulan ng braso, nagamit pa niya ang metal para gumawa ng sariling kapalit. Hindi man siya ang pinaka-strategic na karakter, pero marunong siyang gumamit ng prutas niya sa praktikal at agresibong paraan, at ang awakening niya ay mas komplikado. Kaya niyang mag-assign ng magnetic properties sa target, ibig sabihin, kaya niyang gawing magnet ang isang tao at idikit ito sa kapaligiran gamit ang opposite na polarity. Sa laban nila kay Big Mom, idinikit niya ito sa pader para hindi makagalaw. At gamit ang technique na pump flash, kaya niyang pataasin ang attraction force para mapalipad ang napakaraming metal papunta sa target sa sobrang bilis. Isipin mo, napapalibutan ka ng bakal, tapos biglang lahat iyon lilipad papunta sa'yo. At ang mas nakakatakot pa, hindi pa siya ganap na sanay sa awakening niya. Kung mabubuhay pa siya matapos ang huli niyang engkwentro kay Shanks, malaki ang posibilidad na mas lalo pa siyang lumakas. Sunod ang isa sa pinaka-interesting na paramisia type si Don Quixote do Flamingo. Ang kanyang ito no Mi ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha at kontrolin ang mga string, at ang mga nagawa niya gamit ito ay halos walang limitasyon. Sobrang OP din ito, kaya niyang maghiwa gamit ang razor sharp strings, kaya rin niyang kumapit sa ulap at mag-swing sa langit na parang si Spider-Man, kaya niyang sunugin ang mga string at gawing whip sa kanyang attacking overheat, at kayang kontrolin ang katawan ng tao gamit ang kanyang parasite attack, at higit sa lahat, nagamit pa niya ito para tahiin muli ang sarili niyang internal organs matapos tamaan ng gamma knife ni Law. At take note, ginagawa na niya ang lahat ng iyon bago pa natin malaman na awakened na pala ang prutas niya. Kapag inactivate ang awakening ng ito no Mi, kaya niyang gawing string ang mismong paligid niya, mga gusali, lupa, environment, at kontrolin ang lahat ng iyon. Mas maraming material, mas malaking saklaw, at mas grabe ang offense at defense. Sa laban nila ni Monkey D. Luffy, kitang-kita kung gaano kahirap harapin ang isang awakened na paramisia user. Isipin mo, hindi ka lang nakikipaglaban sa tao, nakikipaglaban ka sa buong paligid. At nang lagyan pa niya ng hockey ang mga string na iyon, mas lalo itong naging delikado. Halos abot limit si Luffy sa dulo ng laban, at kung ito pa lang ang unang halimbawa, isipin mo na lang kung gaano pa kalala ang mga susunod. Dito pa lang, malinaw na, ang awakening ang tunay na antas ng kapangyarihan sa endgame ng One Piece. At dito natin makikita kung bakit naging napakahirap talunin si Doflamingo. Hindi lang dahil sa talino niya o sa dami ng tricks niya, kundi dahil sa tibay niya, ang durability niya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumagal siya hanggang sa dulo ng laban. Marami ang naniniwala ng mga viewers na siya ang kauna-unahang awakened devil fruit user na nakita natin, lalo na sa paraan ng pag-explain niya ng awakening. Pero sa totoo lang, hindi siya ang una, at babalikan natin mamaya kung sino nga ba talaga ang pinakaunang awakened user na ipinakita sa kwento. Sunod naman ang isa sa pinakagusto ko na karakter, si Charlotte Katakuri, ang kanyang Moki Moki no Mi. Sa unang tingin, parang hindi naman ganoon kadelikado ang Moki, pero kapag ang gumagamit ito ay isang veteranong mandirigma tulad ni Katakuri, nagiging isa ito sa pinaka-nakakatakot na kapangyarihan sa buong serye. Sa pamamagitan ng paggawa at pagkontrol ng Moki, nagagawa niyang kopyahin at lampasan pa ang mga galaw ni Monkey D. Luffy, mas malalaki, mas malalakas, mas pulido. Parang ipinapakita ng laban nila na si Luffy ay nakikipaglaban sa mas malakas na bersyon ng sarili niya. Pero hindi lang doon nagtatapos ang paggamit niya ng prutas. Kaya niyang palakihin ang braso niya at paliparin ang kamao niya, kaya niyang i-twist ang mga atake niya para mas grabe ang impact, kaya niyang maglabas ng maraming kamao para mas dumami ang posibilidad na tumama. At lahat ng iyon, bago pa natin malaman na awakened ang prutas niya at nang i-reveal ang awakening niya, doon na naging kakaibang klase ang laban. Tulad ni Doflamingo, kaya din ni Katakuri na gawing Moki ang paligid niya, pero mas refined ang control niya, at mas delikado ang epekto, dahil ang Moki niya ay sobrang malagkit. Ibig sabihin, hindi lang ito pang opensibang lakas, isa rin itong abilidad na kayang baguhin ang paligid. Kailangang iwasan ni Luffy ang mismong lupa para hindi siya ma-stuck, at gamit ang bagong Moki na kaya niyang kontrolin, nagagawa niya ang mga teknik tulad ng Moki Donuts, kung saan may mga braso o kamaong lumalabas mula sa lupa para umatake mula sa iba't ibang direksyon. Dito mo makikita ang galing sa arts ni Eiichiro Oda, kaya niyang gawing mema sa papel ang isang kapangyarihan, tapos gagawin niya itong isa sa pinakaastig sa aktwal na laban. At mas gumanda pa ito dahil si Katakuri mismo ay isang napaka-solid na karakter. At dyan, natapos natin ang lahat ng confirmed awakened paramisia users na nakita natin sa kwento sa ngayon.
At kung titingnan mo ang diversity ng kapangyarihan nila, string ni Duffy, Moki ni Katakuri, surgical reality control ni Law, magnetism ni Kid, malinaw na ang Paramecia Devil Fruits ang may pinakamaraming creative potential sa buong sistema ng One Piece. Kung ito pa lang ang mga naipakita, isipin mo na lang kung ano pa ang naghihintay sa dulo ng kwento, at syempre nagsisimula pa lang tayo. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang bahagi ng usapan, ang mga Zoan Awakenings. Pero dito, medyo nagiging mas kakaiba ang sistema. Dahil sa Zoan, may dalawang klase ng awakening na nakita na natin, una ang Incomplete Awakening, at pangalawa ang Complete Awakening. At magsimula muna tayo sa mas pangit na side nito. Sila ang mga Incomplete Zoan Awakening Jailer Beasts ng Impel Down. Kung matatandaan ninyo ang Impel Down arc sa One Piece, may mga higanteng halimaw na paulit-ulit na hinahabol sina Luffy habang tumatakas sila. Sila ang Jailer Beasts, si Minotaurus, si Mino Koala, si Mino Rhinoceros, at si Mino Zebra, at ang nakakagulat dito ay Awakened Zoan users na pala sila. Kaya kahit anong bogbog ang matanggap nila, patuloy silang tumatayo. Isa sa pangunahing benepisyo ng Awakened Zoan Devil Fruits ay ang napakabilis na recovery at matinding durability nila. At dahil maaga silang lumabas sa kwento, sila talaga ang pinakaunang Awakened Devil Fruit users na ipinakita sa serye. Pero may kapalit, incomplete pa ang awakening nila. Ibig sabihin, hindi nila nakontrol ang kapangyarihan ng prutas, sa halip, sila ang kinontrol nito. Naging tuluyang halos walang isip na halimaw na sila, hindi nagsasalita, hindi nag-iisip tulad ng normal na tao. Wala rin silang cloud scarf o yung usok na umiikot sa katawan na makikita natin sa mga complete awakened Zoan type users sa bandang huli ng kwento. Sa madaling salita, nasira ang isip nila matapos ma-awaken ang kanilang prutas. Pero para sa world government, naging perfect na gawing sandata sila. At syempre lipat kagad dito tayo sa Complete Zone Awakening kay Rob Lucci. Ngayon, pumunta tayo sa mga na-complete na awakenings. Unahin natin si Rob Lucci at ang kanyang Neko Neko no Mi, model, Leopards. Matagal na natin siyang nakilala mula sa Pa Water 7 at Enies Lobby, isang elite assassin ng gobyerno na kayang mag-transform bilang Leopard. Pero kahit gaano siya kalakas noon, natalo pa rin siya ni Monkey D. Luffy. Kaya noong time skip, nag-training siya, at hindi lang basta training. Na-promote siya mula CP9 patungong CP0, at na-awaken pa niya ang kanyang Devil Fruit. Sa awakened form niya, may makikita tayong itim na ulap na umiikot sa katawan niya, malinaw na indikasyon ng complete na awakening. Mas lumaki ang katawan niya, mas naging lean at mas muskulado, mas mabilis, mas bumangis, at ang pinaka-importante, buo pa rin ang isip niya. Hindi siya naging halimaw na walang kontrol gaya ng sa Beast Guards, ibig sabihin, nalampasan niya ang panganib na lamunin siya ng sarili niyang prutas. Marami sa atin ang nagtataka kung ano talaga ang ibig sabihin ng kulay ng mga ulap na may itim, may puti, madaling isipin na ang black ay para sa mga masasama, ang white naman para sa mabubuti, pero malamang mas malalim pa dyan ang interpretasyon. Isang misteryong malamang ay malalaman natin sa mga susunod pa na chapters. Sunod naman si Coco at ang Ushi Ushi no Mi, model, giraffe. Oo, giraffe, at kung iniisip mong weirdo iyon, huwag mo nang iparinig kay Coco dahil mahal na mahal niya itong giraffe na formation niya. Tulad ni Lucci, nag-training din siya noong sa time skip at na-awaken ang kanyang prutas. Pareho din ang epekto, mas pinalakas ang physical stats, mas refined ang hybrid form, may ulap na umiikot sa katawan, at higit sa lahat, hindi nawala ang kanyang kontrol at isip. Ang pinaka-logical na paliwanag dito ay talagang malakas ang willpower nila, hindi sila basta-basta nilamon ng Zoan Instinct Devil Fruit. At ngayon, punta tayo sa mas kontrobersyal na bahagi. Ang mga miyembro ng Gorosei, may debate kung Devil Fruit users ba talaga sila o kung galing ang kapangyarihan nila kay Imo. Pero dahil nakalista sila bilang Devil Fruit users sa official sources, syempre dapat lang isasama natin sila rito. At kung pag-uusapan ng presensya, grabe, nang dumating sila sa Egghead, parang nagbago ang buong atmosphere ng laban. Si Saint J. Garcia Saturn ay isa sa mga unang nagpakita ng kapangyarihan. Ang mythical zone form niya ay may pagka-demonic na forma, parang spider-like ang appearance. At bilang awakened mythical Zoan type, natural lang na sobrang taas ng durability at recovery niya. Ipinakita rin niya ang kakayahang magdulot ng matinding pressure at control sa battlefield, sapat para ma-freeze ang mga kalaban sa takot. Sunod si Saint Shepherd Jupiter, at ang form niya ay isang napakalaking sandworm. At kapag sinabing malaki, literal na kayang lumamon ito ng tao ng buo.
Bilang awakened mythical Zoan type, may enhanced durability siya, pero may dagdag pa ito, isang vacuum breath na napakalakas na kahit ang mga higanti ay hirap makatakas, kayang iluwa pabalik ang mga nasipsip sa sobrang bilis, kayang magukay sa lupa para umatake mula sa ilalim, at may kagat na kayang tumagos kahit sa metal body ng Iron Giant. Sa pagdating pa lang ng Gorosei sa Egghead, malino na agad na ibang level ang mga ito. Hindi na ito mga simpleng low-level na kalaban lang, ito na ang tunay na mga huling kalaban ng One Piece. At ngayon, tapusin natin ang natitirang miyembro ng Gorosei, at dito mas nagiging mabigat ang usapan. Sunod si Saint Ethan Byron V na Sujuro, ang mythical zone form niya ay base sa isang nilalang na tinatawag na Bakatsu, isang skeletal horse na may nakakatakot at halos may supernatural na aura. At kahit gaano pa sila kasuklam-suklam tignan bilang mga karakter, hindi may kakaila na sobrang astig ng mga designs nila kapag nag-transformed. Tulad ng ibang awakened na Zoan type, may enhanced durability at napakataas na speed sina Sujuro, pero bukod doon, may kakaiba siyang ability, na kaya niyang lumikha ng yelo habang gamit niya yung transformation. Ipinakita niya ito nang i-ambyo niya ang espada niya ng yelo at agad na pinalamig at pinatitigil ang mga tinatamaan niya. Sa totoo lang, kaunti pa lang ang nakita natin sa buong potensyal ng mga Gorosei, pero kung ganoon nakalakas ang naipakita nila sa maikling panahon lang, paano pa kapag full-scale war na talaga? At doon nagsisimulang maging mas nakakatakot ang laro sa bandang huli ng serye. Sunod si Saint Marcus Mars, ang mythical Zoan form niya ay isang Itsumade, parang isang higanteng ibon na may serpentine na katawan. At kung pag-uusapan ng design, isa ito sa pinaka-epic na beast form sa buong serye. Bukod pa sa expected na durability ng awakened Zoan type niya, may kakayahan din siyang lumipad, pero hindi lang basta paglipad, nakakalusot siya sa mga high-level defense system tulad ng Frontier Dome nang hindi naaapektuhan ng laser beams. At higit pa doon, kaya niyang maglabas ng napakalakas na energy beam mula sa kanyang bibig. Ang beam na iyon ay kayang sirain ng metal structures at magpasimula ng apoy na kayang makasunog kahit ng mga higanti. At kung mapapansin mo, parang sadyang ipinakita ang lakas ng mga giant sa Egghead para ipakita rin kung gaano kalakas ang Gorosei, dahil malamang, kung kaya nilang saktan ang mga nilalang na kilala sa tibay, talagang ibang klase na yon. Ngayon, punta tayo sa isa sa pinaka-nakakatakot sa pagdating sa durability, si Saint Topman Mercury. Ang mythical Zoan form niya ay base sa Fengzi, isang higanteng mystical na baboy ramo. At dito din talaga naging malinaw kung gaano kalala ang lehel nila. Tinamaan lang naman siya ni Luffy ng Red Rock na ang parehong attack na nakapagpadugo kay Kaido. Pero ano ang nangyari, si Luffy pa ang nasaktan, at hindi lang iyon, kahit sa Gear 5, nasaktan pa rin ang kamay ni Luffy matapos niyang suntukin. Kung tama ang obserbasyon, isa iyon sa iilang beses na si Luffy mismo ang naapektuhan sa sarili niyang atake habang nasa Gear 5. Ibig sabihin, mas mataas pa sa top tier ang durability ni Mercury. Ang Iron Giant pa lang ang nakapagpakita ng kakayahang makasugat sa kanya, pero hindi lang durability ang meron siya. Kaya niyang maglabas ng napakalakas na Conqueror's Haki, yung infused roar niya, ang mga pangil niya ay kayang gawing parang higanteng blades, at ang mismong katawan niya ay kayang bumangga ng sapat para maitulak kahit ang Iron Giants. Sa maikling oras na ipinakita ang kapangyarihan niya, malinaw na isa siya sa pinakamalalaking hadlang sa Final War. At iyon ang isa sa pinaka-interesanteng bahagi ng endgame ng One Piece. Habang mas lumalalim ang kwento, mas dumarami ang kapangyarihang hindi mo agad maklasify kung devil fruit ba o ibang uri ng isang supernatural. Ano sa tingin nyo, may devil fruits ba talaga sila? May debate pa rin kung tunay bang devil fruit users ang Gorosei o kung galing lang ang kapangyarihan nila kay Imo. Sa totoo lang, kahit alin pa ang sagot, pareho itong gumagana sa kwento. Kung devil fruit users sila, lohikal na bilang pinakamataas na pinuno ng mundo, valid lang dahil sila ang may access sa pinakamalalakas na prutas. Kung hindi naman, mas lalo lang itong nagiging misteryoso at mas malalim ang sistema ng kapangyarihan sa mundo ng One Piece. At isipin mo kung ang mga ganitong kalakas na prutas ay napunta sa mga tulad ni Lucci at iba pang ahente ng gobyerno, isang maling galaw lang, at pwedeng iyon ang maging dahilan ng pagbagsak nila mismo. At ngayon, punta tayo sa pinakahuling bagong awakened fruit na nakita natin sa kwento. Saint Remo Shifu Killingham, mythical Zoan type o ang kanyang Kirin. Ang Kirin ay isang mystical na nilalang nakahawig ng dragon na may mahabang leeg at iisang sungay. Nakakita na tayo ng ilang dragon fruit sa serye, tulad ng kay Kaido na naging asul na dragon, at ang recreated version ni Kozuki Momonosuke na naging kulay rosas na dragon. Pero kung sila ay mas brute force at raw power ang tema, iba naman ang estilo ng Kirin nito.
Mas hacks-based ang abilities nito, kaya niyang patulugin ang mga tao kahit mula pa sa malayo, at pilitin silang maglakad habang tulog. Ipinakita ito ng ginamit niya laban sa mga higanteng bata. Hindi lang yon, kaya rin niyang i-manifest ang mga panaginip ng natutulog na tao at gawing realidad, at kahit seryoso ang sitwasyon sa Elbaf, umabot pa rin sa mga nakakatawa at absurd na eksena ang ability na ito. Isipin mo, gumuho na ang mundo sa paligid, pero ang mga higanti, natatakot sa mga panaginip tungkol sa kanilang mga asawa, classical na Oda moments talaga. At pagdating sa design, ang hybrid form niya ay isa sa pinakaastig sa mga God's Knight sa ngayon. At ngayon, ang sunod naman syempre ang ating bida, ang Hito-Hito no Mi, model, Nika, nina Luffy at Joy Boy. At ngayon, ang huling awakened devil fruit na nakita natin. Ang pinaka-unique sa lahat, ang Monkey D. Luffy at ang Hito-Hito no Mi, model, Nika. Ito rin ang parehong prutas na ginamit noon ni Joy Boy. Ito ang prutas na nagbigay kay Luffy ng Gear 5, walang debate. Ito ang pinaka-creative at pinaka-entertaining na power-up sa buong serye. Pero ang awakening nito ay kakaiba, dahil gumagana ito bilang Zoan at Paramecia awakening na sabay. Bilang mythical Zoan type, binibigyan siya nito ng enhanced durability at mas mataas na recovery. Bilang Paramecia type, kaya niyang gawing goma ang paligid niya. Pero hindi lang yun, kaya din niyang gawing goma kahit ang organic material, at kaya niyang baguhin ang anyo ng mga bagay sa paraang parang cartoon logic. Ito ang dahilan kung bakit mas naging creative pa ang mga laban ni Luffy kaysa sa dati. Bawat Gear 5 appearance ay dapat na mapanood. Ayon kay Dr. Vegapunk, may mga alamat tungkol kay Joy Boy na may kaparehong anyo ni Luffy 900 taon na ang nakaraan. At kung si Kaido ay Fountain of Knowledge pagdating sa power system, si Vegapunk naman ay Fountain of Knowledge pagdating sa buong mundo ng One Piece. Ibig sabihin, hindi aksidente ang lahat ng ito, habang papalalim ang final saga, lalong nagiging mahalaga ang koneksyon ni na Luffy at Joy Boy. At malinaw na ang mga Celestial Dragons ay takot sa pangalang Sun God Nika. Dahil ang Nika ay simbolo ng kalayaan, at mula pa sa simula ng One Piece, si Luffy na ang personifikasyon ng kalayaan. Ang hinaharap ng awakening, habang nasa endgame na tayo, siguradong may mas marami pang awakenings ang ipapakita. At kung ganito na kalala ang level ngayon, paano pa kaya sa Final War, maaaring lumakas pa ang Gear 5, maaaring may iba pang mythical Zoans na hindi pa natin nakikita. Ang sigurado lang, ang Devil Fruits ay isa sa pinaka-cool at pinaka-diverse na power systems dito sa anime. At hindi lang ito tungkol sa lakas, tungkol ito sa willpower, sa control, sa kung sino ang kayang gumising nang hindi nawawala ang sarili. At kung sumahin natin ang lahat, may mga incomplete na awakenings na nawala ng isip. May mga na-complete na awakenings na kontrolado at mas lumakas pa. May mythical Zoans type na halos Diyos ang dating sa lakas. Ipinapakita lang nito na ang awakening ay hindi simpleng power-up. Isa itong pagsubok, kapag hindi mo kinaya, mawawala ang sarili mo. Kapag nalampasan mo, maaabot mo ang isang antas ng kapangyarihan na talagang babago sa takbo ng mundo. Napag-usapan natin ang lahat ng Awakened Devil Fruits at users na nakita sa kwento sa ngayon, mula sa Impel Down hanggang sa Egghead at Elbaf. Kung nag-enjoy ka sa deep dive na ito, marami pang aspeto ng power system ang pwedeng pag-usapan, lalo na ang kabaliwan ng hockey sa endgame. Pero sa ngayon, dito muna tayo magtatapos. Kung nagustuhan mo ang analysis na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami ka pang One Piece breakdowns na aabangan, at magkita-kita tayo sa susunod na video, dahil sa mundo ng One Piece, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Hanggang sa muli.